Aloha guys! Aloha. May share lang ako sa inyo guys na natuwa din ako. Nag-apply ang anak ko, si Jelly Ann, pinag-apply ko siya ng visa papuntang Japan. O yun, pero yung date hindi nyo alam kung kailan guys. Madali pala pag ang sponsor mo ay US citizen. Ang kinailangan ng anak ko na requirements, unang-una yung tax. Sumunod yung bank account ko na working documents yon, working documents, xerox copy ng passport, ng US passport ko guys. Sa August marami mangyayari, marami akong i-reveal at saka marami tayong gagawin kasi syempre my birthday it's August, so ilan kami magbo-birthday ng August. Ano na ako guys, sobrang excited na ako guys, na-excite na ako sa bakasyon namin ng asawa ko. Aloha guys! Aloha. Sobrang haggard daw natin. Hello guys! Welcome to my vlog. Ngayon lang uli ako nakapag-vlog uli kasi hindi tayo nakakapag-vlog na ako nakakagawa ng content. Kasi sabi ko noong last na magagawa ako ng content pagpapasok ako sa trabaho. Parang naman ako ng araw-araw ganung gagawin ko guys. Tapos dun sa loob ng trabaho namin kasi minsan marami kasi kami. So ayoko ipakita yung mga tao nandoon. Tapos minsan may mga ibang workers doon na sa ibang department. So nag-decide ako na ko muna kasi mahirap na baka mamaya mareklamo tayo, diba? So yun guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe na kayo. Subscribe nyo na ako sa aking Angel. Tapos, pakipollow na rin po yung aking Facebook page. Yung Angel ko at saka yung Jillian Sampayan, guys. Yun. May share lang ako sa inyo, guys, na natuwa din ako. Kasi, di ba, yung plan ko. Ngayon, sasabihin ko na ngayon. Hindi ko sana sasabihin pa to, pero isabay ko na rin to i-share ko sa inyo sa isang panibagong sa akin parang blessing yun kasi blessing na rin siya kasi nag-apply ang anak ko, si Jelly Ann, pinag-apply ko siya ng visa papuntang Japan. O yun, pero yung date hindi nyo alam kung kailan guys. Pina-apply ko siya ng visa papuntang Japan. Ako yung nag-sponsor sa kanya. Alam nyo guys, madali pala yung ganun. Sa agency, nag-agency siya. Madali pala pag ang sponsor mo ay US citizen. Ako yung nag-sponsor sa anak ko, lahat ng mga kailangan na requirements. Unang-una sasabihin ko sa inyo, yung mga magpapa-apply sa mga kamag-anak nila, kapatid nila o anak na nila na sa Pilipinas, madali lang po kung US citizen kayo. Ang kinailangan ng anak ko na requirements, unang-una yung tax. Yung tax niya na yung previous at saka yung ngayon. Bali yung dalawang taon yung nakaraan na 2024 at saka 2025. So, yun, yung dalawang tax na yun na pinadala ko. Tapos, sumunod yung bank account ko. Yun, yung history ng bank account ko, pinadala ko. Pati yung paycheck na yung xerox copy ng paycheck ko na kung magkano yung kung saan ako nagtatrabaho. Tapos, kinailangan din ng galing sa HR ng workers, parang may hiningi na permit para na katibayan na ang tawag doon, nakalimutan ko na working documents yon, working documents galing sa work ko, sa workplace ko sa Royal Hawaiian. So kumuha ako nun sa HR, isa yun sa requirements kung saan ka nagwo-work, na katibayan na nagwo-work ka doon. So yun ang mga kinailangan. Tapos xerox copy ng passport, ng US passport ko guys. And then nagbayad lang kami sa agency. Yun yung agency na pinag-anuhan namin na maglakad ng papeles niya para sa visa niya sa US, sa Japanese embassy. Yun din yung agency na naglakad noon na pumunta kami sa kanila, kami bumili ng ticket. Sila yung nag-process ng namin na bumili kami ng ticket sa kanila. Tapos yung mga pupuntahan namin, yung lugar na stayan namin sa Hong Kong Disneyland no, nagpunta kami ng 2024, yeah. Na nagpunta kami noon. Tapos kasama ko noon yung mga apo ko, yung dalawang apo ko, tapos yung isang pamangking ko, tapos yung anak ko. Yun yung mga requirements na kailangan guys. Alam nyo,
pag-submit na. Tapos yung sa anak ko naman, ang kailangan, yung birth certificate ko pala kailangan para katibayan na talagang nanay niya ako. Tapos yung birth certificate ng anak ko. Sa anak ko naman, ang kailangan din ng bank statement na nagpapadala ko sa kanya, na merong story ng bank statement na nagsisend ako sa kanya every month. Pero ako, nagsisend ako sa anak ko every 2 weeks yun. Nagsisend ako ng pera sa anak ko. So, yun, pinakita rin niya yun, katibayan yun na may pumapasok na pera sa account ng anak ko. So, yun yung sa kanya. And then, so, bali nagde-direct deposit ako sa account niya. Dun ko sinesend yung pera na mga ginagastos namin, yung ginagastos sa bahay, grocery, lahat, everything, lahat dun ko na pinapasok muna para maraming makikita na, kasi kailangan may labas-pasok na pera dun sa kanyang account. So, yun ang ginawa. Yun yung requirement sa kanya, tapos yung birth certificate niya. Tsaka birth certificate ko nakatibayan na magnanay kami. So, yun. Then, ayun nga guys, na nagulat lang din yung anak ko nung tinawagan siya after 4 days. 4 days lang guys, approved na agad. Tinawagan siya ng agency, wala pang personal appearance. Wow! Hindi siya nag-personal appearance. And then, sabi nga ng agency, ma'am, kasi madali lang sa inyo kasi po yung ma'am nyo po, number 1 yung US citizen siya. Tapos yung tax, pinaka number 1 pa lang yun. Malakas ang pag kayo nagbabayad kayo ng tax. Yun guys, ang hinihingi na isang requirements. So, yun. In 4 days lang, supposed to be dapat daw maabot daw yun ng 2 weeks. Pero yung sa anak ko, 4 days lang, inabot. Wala pa siyang personal appearance. Pinapunta siya ng agency. Then, after that, kinakabahan pa siya. Akala niya, meron na siyang appointment sa Japanese embassy, which is hindi. Nung pumunta siya nung nagpunta siya sa agency, pinakita na sa kanya yung passport, doon na yung visa niya, guys. May visa na siya. So, valid yung visa niya for 3 months. Pero lang yun, one time mo lang magagamit. Yung pag nagamit mo na, hindi ka na po pwedeng mag-re-entry. Pag-re-entry doon, one time lang. So, bali sa buong, sa 3 months na yun, na-approve yung visa niya this month, etong June. Nung June lang na-approve yung niya, hanggang October, yung valid yung visa niya. So, kung hindi man siya makabiyahe ngayon, or di siya makabiyahe next month, basta, between doon sa sa 3 months na yun, pwede siyang bumiyahe. Kasi one time lang yun. One time mo lang magagamit yun. Then after that, hindi mo na hindi mo na magagamit. Pag nagamit mo na, nakapasok ka na, nakagamit mo na siya, hindi na tapos na yun. And then panibagong apply ka na naman. Ang sabi nila, pagka nag-apply daw anak ko uli ng visa, multiple na makukuha niya. Visa. Yung ibig sabihin parang 5 years na yung mabibigay sa kanyang visa. Yun guys, pero yung date hindi ko pa sasabihin sa inyo kung kailan. Watch out na lang kayo. Kaya sabi ko sa inyo, follow kayo dahil maraming kaganapan na mangyayari starting from August. Sa August maraming mangyayari, marami akong i-reveal at saka marami tayong gagawin pagka dumating na yung August. Kasi syempre, my birthday, it's August. So, ilan kami magbo-birthday ng August. Una-una magbo-birthday na anak ko, si Titus, yung anak ko. Yung aso ko, yung nanggaling dito, si Titus. Kung nakakapalo kayo, kung nakakapanood kayo ng mga previous ko pang video. Yung inuwi ko na aso ko dito, yung love na love ko na anak ko, si Titus. Yun, birthday niya ng Ados, August 2. And then, yung susunod, yung meron pa yata August sa amin, pero ang kabisado ko lang na August. Ako sumunod. Ako yung susunod na mag-birthday, tapos susunod yung apo ko si Jade. Hindi ko na sabihin yung date, basta nasa loob ng August yun. Tapos susunod yung anak ko, si Megumi, yung anak ko. Ako, si Titus, ako, si Mami syempre, si Titus, si Mami, si Jade, yung apo ko, at saka yung anak ko na si Mego. Yun nandito. So yun guys, abangan nyo yung mga namin, yung i-reveal natin, na kung ano-ano yung pupuntahan natin, yung mga lugar na pupuntahan, at saka kung saan gaganapin yung birthday ko guys. Watch naman kayo guys siya para Tapos yun, ayun guys, continue following nyo lang ako guys. Alam niyo darating yan ng panahon, makapag-upload na ako like everyday.
yon, mag-ano ako pagka, kasi ngayon kailangan natin mag-work pa kasi alam nyo nag-aaral kasi yung dalawang apo ko sa private eh. Syempre pag private alam nyo na guys. Tapos may mga alaga pa ako, yung mga babies ko sa Pilipinas. Yung ang dami nila, 6 sila. So kailangan natin kumayod eh. Guys, meron na naman tayong Shein pero hindi pa siya kumpleto. Meron pa akong iniintay. Alam niyo mga in-order ko nga itong ngayon sa Shein, umabot siya ng meron pa hindi dumarating, hindi siya sabay, hindi nagsabay-sabay, meron pa. So etong na to, merong nagpabili sa akin uli ng stocking at saka yung iba sa akin. Tignan nyo guys yung nabili ko, bumili ako ng so hindi ko na sasabihin yung mga price niya. Bumili na naman ako ng underwear ko, tapos stocking ko, tapos yung nagpabili sa akin yung co-workers ko sila Bella. Yon, may mga nagpapabili sa akin sa mga co-workers ko guys. Ito, biguin mo, ilang set na to guys. Alam niyo kung ilang set ko na medyas, kailangan ko ng white na medyas kasi. So, ito alam niyo siya, bali 10 tawag dito, 10 mga dali. 10 set na siya, na pares, ayun. 10 pares na siya ng medyas na white. Kasi white lang ang pwede sa amin na medyas. So, bumili ako kasi yung mga luma ako dito, parang na siya, maluwag na. So, pinalagay ko na sa box. Sana, I wish, etong brand na binili ko, 2 set na siya. Mura lang siya guys. Bumili ako. Yung hindi kasi ako nag-ano ng brand na yung merong dito, yung may matigas na ba tawag doon? May wire dito sa may gilid, masakit. Sumasakit ang ko. Tapos stocking. Bumili ako ng stocking. Yung mga order to guys, ito. Order sa akin nung sa co-workers ko si Ate Maxima, 3 yung order niya. Ay, salamat, andito na yung ko. Ayan 3. Order niya to 3. So, ito, ang total nito, ang bawat isa nito, binibigay ko na lang ng $4, tapos may tax kasi siya. So, in fairness naman kasi kahit ibigay ko sa kanila ng $4, so minsan binibigyan pa nila ako ng pasobra guys. Kasama na yung tax doon. So, sa isang ganito, 2 stocking na yan, 2 set na ng stocking yung laman nito guys. So, 3 yung pina-order niya sa akin. Tapos yung kay Labella naman, ang alam ko, ang sa kanya ay gusto niya yung stocking na Ay, yun alam nyo guys, bumila ako nito Yung para sa shoes ko, siya, malambot siya guys kasi may diferensya yung sa may heels ko. Sobrang sakit niya guys. Ewan ko, nakalimutan ko na yung tawag dun yung may diferensya sa may heels ko. Sobrang sakit niya guys pag umapak. So ito, ginamit ko para daw sa ganun yung may mga pain na ganun. Parang makita nyo ganito, ilalagay siya sa may pinaka ng sakong ba? Alam niyo sakong. Ayan, 2 siya. Binili ko. Ito para sa ilalagay ko sa shoes ko sa may dulo. Ayan. Bumili ako ng sa Lompas, maganda daw to guys, sa Lompas. I think is 20 pieces to guys. 20 pieces siya, binili ko din. So i-check ko lang to kasi yung gusto kasi nila Bella yung parang siya, yung merong sa may sakong na yung hindi siya diretso, yung ganto guys, yung niya, ganyan ang gusto niya. Yung ito yung inaano sa sakong nakaganyan. Stocking to guys. Ito yung gusto niya. So, nagpa-order siya uli sa akin. Alam mo sa amin, sa mga trabaho namin, sa katrabaho ko, pag may mga nakikita sila sa akin na parang nagagandahan sila, nagpapa-order sila in fairness. Kailangan marunong ka din makisama guys sa trabaho. Ganun ako makisama. Ayoko yung yung taray-taray ba. Minsan inilalagay ko sa lugar din naman yung pagiging Pero ganun talaga ako. Ewan ko guys, kahit saan ako magpunta ng trabaho. Ganun ako sa mga katrabaho ko. Ako, mabait, mapagbigay. Hindi ako madamot na tao. Hindi ako madamot. Maski sa pamilya ko, hindi lang sa ibang tao. Maski sa pamilya ko, ganun ako guys. Hindi lang sa ibang tao, mas lalo sa pamilya ko. Gusto ko pala mag-thank you kay Janice. Be, salamat sa pag-subscribe mo sa akin. Hindi ko alam tuloy, pero alam mo, promise, Janice, pagka natuloy ako ng Japan or may bibigay ako sa bibilang kita.
Love naman kita din eh. Love din kita. Nahihiya lang ako kasi hindi ko rin din malaman kung ano ibibigay ko sa iyo. Kasi minsan, katulad na yung kanina yung headband, di ba? Sabi mo hindi nga bagay. Say, paano ko tang bibigyan? Eh, ikaw mismo nagsasabi sa sarili mo, hindi bagay. So, iba na lang ibibigay ko sa iyo. Ano na ako guys, sobrang excited na ako guys. Na-excite na ako sa bakasyon namin ng asawa ko. Alam niyo yung asawa ko pagka nagplano talaga siya biglaan. Ay hindi plano. Parang pagka nagsalita siya, dapat talaga, alam niyo ang plano talaga. Ako lang ang uuwi, hindi siya uuwi. Siguro naawa din yung asawa ko sa akin kasi nga nahihirapan akong lumakad. Hirap na akong lumakad guys eh. Tapos di ba pagka babiyahe ka, ang dami mong dala-dala mga bagahe. Hanggang dito na lang, and then bukas mag-overtime ako. Yung anak ko, tinawagan ko na wag ko na silang pumunta bukas. Kasi every Wednesday sila pumupunta dito. Di ba? Kasi bakasyon pa nung dalawang apo ko, wala pa silang pasok sa school. So sabi ko, dito, pumayag ako na pupunta sila dito para may banding kami. Pero sa ngayon, overtime ako bukas, so hindi sila pupunta bukas. Trabaho tayo muna kasi nangihinayang din ako na na lampasin ko tong OT. Hindi na ako nakapag-OT since nung kasi sobrang sakit nga nung back ako. Hindi ako nag-OT. So i-try ko lang. So yun kasi straight yung off ko eh. So pag after nito bukas hanggang Friday ako magtatrabaho 3 days. 3 days ako magwo-work. So 3 days. Kasi Wednesday bukas sa Wednesday, Thursday, Friday. Saturday yung off ko. Yun, pahinga ko. Yun guys, hanggang dito na lang. See you uli!